Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at walang magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang tanong tungkol sa paghahari ng Diyos ang inilapit ng mga Pariseo kay Jesus. Ang tanong nila, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Kung papakinggan ang tanong, tila ang pagkakaunawa ng mga Pariseo tungkol sa paghahari ng Diyos ay isang literal na kaharian o palasyo. Siguro, iniisip ng mga Pariseo na pag pinag-usapan ang kaharian, ito ay palasyo. Kayo po ba? Pag narinig nyo ang salitang kaharian, anong may isip ninyo? Wala. Okay, wala. Palasyo, ano pa? Lupain, malaking simbahan daw. Lupain, di ba? Paghari, di ba? Itong aking kaharian. Di ba? Hindi lang mismo yung castle, hindi mo lang mismo yung palasyo, yung nasasakupan niya. Di ba? Siguro, yan yung naisip nila na pagdating sa kaharian ng Diyos, isa itong palasyo, isa itong kaharian. Yung may makikita silang Diyos na nakaupo sa trono sa isang kaharian. Pero kung pakikinggan natin ang sagot ni Jesus para maunawaan natin kung ano ba ang kaharian ng Diyos para sa Kanya, makikita nating mali ang pagkakaunawa ng mga Pariseo. Dahil ang sagot ni Jesus sa tanong, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Malinaw ang sagot ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar, hindi isang palasyo, hindi isang lupain na nasasakupan,
Kaya hindi naroon o narini. Di ba? Pag ginamit mo yung salitang doon, ano tinutukoy mo? Lugar. Di ba? Dito, ano tinutukoy mo? Lugar. Pero hindi ito isang lugar. Kaya sabi niya, walang makapagsasabing naroon o rini. Ang sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nagsisimulang maghari sa mga puso ng nananalig sa Kanya. Ito ang kaharian ng Diyos na tinutukoy ni Jesus. PA board exam. Yung isa doon sa pamangkin niya, yung tatay noon ay CPA din, accountant. At nung nag-take ng board exam yung tatay, top 4. Yung isa namang pamangkin niya, wala lang, simple lang yung magulang. Simple lang, na CPA din, no? Pamilya sila ng CPA. Simple lang, nakapasa, pero wala sa top 10. Nung mag-take yung dalawang anak, lumabas yung resulta, bagsak yung anak ng top 4. Samantalang yung anak ng simple lang, no? Pasado. At ang mas nakakalungkot sa kwento, malungkot yung kaibigan ko eh. Kasi pamangkin niya parehas. No? Ang mas nakakalungkot, take 2 na noong bumagsak. Pangalawang take na niya. Nalulungkot siya kasi, no, syempre nape-pressure yung bata na yung tatay ang talino. Nung siya, hindi maipasa. Kahit na lang wag nang mag-top, maipasa na lang. No? Hindi pa din napapasa niya. No, tinanong ko yung kaibigan ko, tinanong mo ba yung pamangkin mo? Nag-aral ba siya? Nag-aral ba siya? O, sabi niya, yun na nga ang problema eh. 2 months lang siyang nag-aral. Ha? 2 months? Yung isa mong pamangkin, yung nakapasa, gaano katagal nag-aral? Nag-review yun. 6 months, kalahating taon. Nagkulong pa yun. No? Nagkulong pa yun sa kondo namin. Siya lang mag-isa. Sabi ko, bakit di na lang sila nagsama sa kondo? 'Di ba? Tapos nag-aral sila parehas. Siguro ganun talaga. Kaya hindi maipasa. Doon ko nakikita na kapag ang isang bagay hindi sinimulan sa puso, hindi ginawa ng may puso, walang lalago at walang tutubo. Hindi ba? Parang pag-aaral. Pag hindi mo yan sinapuso, hindi ka magtatagumpay. Ang trabaho, pag hindi mo dinibdib, hindi ka magiging successful. Yung paglilingkod natin dito sa simbahan, araw-araw, 6:00, gigising. Yung iba nga dito, bago pa mag-6:00, nandito na. Pag wala yan sa puso, mabigat. Mabigat ang gagawin. At ganyan din ang pananampalataya. Hindi magsisimulang maghari ang Diyos kapag walang puso. At magsisimula lahat yan sa puso. Ito yung paanyaya sa atin. At ito yung tinuturo sa atin ni Jesus. Anumang bagay nang gagawin mo ng may puso, may paglago at may tutubo. Ano man yan? Pagiging ina, pagiging pare, pagiging doktor, ano man yan? Anong trabaho man yan? Panliligaw. Nagsisimula sa puso. Kapag wala sa puso, walang tutubo at walang lalago. Itong tandaan, simulan sa puso para may lumago at tumubo. Amen? Amen.